sa awat ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Nagkaroon siya ng burden. Pupuntik lang ang tumulong sa kanya. At habang sila ay nagtatrabaho, sa verse number 4, chapter 4, verse 12, and it came to pass that when the Jews which dwelt by them came, they said unto us 10 times, from all places which ye shall return unto us, they will be upon you. Therefore said I in the lower places, ibalitaan siya mga attacker, hindi maginto. Sabi nila, ang mga Diyos na ito na nag-report, babalik at babalik din sila at akihin tayo. Therefore sabi ni Nehemiah, I set in the lower places behind the wall, and on the higher places I even set the people after their families with their swords, their spears, and their bows. Pagkarinig ni Nehemiah, sinagdatakan niya sila, sabi niya, magbantay kayo maayo, kahit kung nagtatrabaho kayo, ihanda ninyo mga bows at mga sword. Hindi tayo na iransap tayo ng kaaway, sugurin tayo ng kaaway, handa tayo makipag-away. At ito ang sabi niya, verse 14, and I looked and rose up and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, be not ye afraid of them, huwag kayo matakot sa kanila. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. Amen. Fight for your families. Amen. Kailangan tayo makipag-isip. Not only we must fight for our family, but we must fight for our freedom. Fight for your freedom. Bakit nawala ang freedom ng Amerika? Street preacher ay pinupusasan na, napakita rin nila ang halimbawa sa mundo na Kanaan. Nagbabasa na ng Bible yung isa, public reading of the Bible sa public, na hindi ka naman nagdidistrobo, public yun, pinusasan pa. Where is the freedom now na pinagmamalaki ng Amerika? No more freedom! At yan ang nangyayari sa atin dito, and that's why mga kapatid, lalong-lalo na tayo ng mga lalaki ng simbahan, we must fight for our freedom! Amen. Amen. Kung may batas na bawal na tinatangkad ng isang congressman kung matuloy yan, na bawal magbigay ng drugs, bawal mag-street preaching, so what? We will do it! Amen. Amen. Pag inalis natin ang pakipag-bisog nito, darating ang panahon na ang ating mga bunganga ay mabusalan. Right. Let us fight for our freedom. Nangyari po ito sa Galatians, na sabi ni Paul, who hinder you that you should. Galatians chapter 1. Ito ang sabi ni Pablo sa kanila, dahil nagiging busal na ang kanilang mga bunganga. Chapter number 3. Chapter 3. Sabi niya, O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ has been infinitely set forth crucified among you. Bakit anong nangyari sa kanila? Naging silent na sila. Hindi na nila binabantalan ang salita ng Panginoon. Sabi ng ni Pablo, sino ang nagbiwit sa inyo na kayo ay hindi mag-obey ng katotohanan? Darating babaya, nagbigyan tayo ng mga batas dito na bawal ng ganito, bawal na sa labas. Mga kapatid, let us fight for our freedom. Galatians chapter number 5. Ito po ang utos ni Pablo. Stand fast, therefore, in the liberty. Amen. Where Christ hath made us free. Tayo sa kagawasan, sa freedom na binigay ng Panginoon sa atin. Huwag tayo magpatawag, huwag tayo magpagawas. Amen. Let us fight for our freedom. Amen.
not only our freedom, but number 4, we must fight for our feelings. Isa sa naging problema natin, natatakutin tayo. Palagi tayong nanginginig pag mga may threat na, may mga negative na mga balita na. That's the reason minsan nagugupo tayo, napaparalyze tayo, and we cannot accomplish great things in the ministry dahilan sa takot. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Amen. Fear not! At ang salita nito na fear not sa King James Bible was mentioned 365 times. One, fear not enough every day to remind us that we should never fear. Amen. Amen. Except for God. Diyos lang ang dapat natin katakutan. Amen. Pero pag mga tao na gustong magsira ng ating simbahan o kaya ng ating pamilya ng buhay, kailangan huwag tayo matakot. Look at the Bible in 1 Timothy. No, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? For God hath not given us the spirit of fear. Amen. Anong binigay niya? But of power and of love and of a sound mind. Amen. Bakit maraming mananampalataya na hindi nakapatuloy, na hindi tasdas, na hindi faithful, na hindi talagang gumagawa ng mga adventure sa gawain ng Panginoon? Dahil sa takot. Takot na magkamali. Takot na hindi natin maawat ang ating mga minimigay. May takot ba na hindi nagkakamali? Lahat tayo nagkakamali. Amen. But there is nothing wrong on trying. Just try and try until maabot mo yung mga pangandoy mo sa kinabuhi. Ilang beses na try ang nag-imbento Thomas Edison ng bumbilya na bago na nakasiga 1,000 times, ika 1,000 doon palang nagsiga. Nasabi sa kwinto, ang kanyang bintana ay punong-puno na ng mga bulb at mga fluorescent at mga gamit na kanyang tinisting. Halos nag-abot na sa bintana ang gamit ng kanyang tinisting. Pero wala siya, nagkaroon ng tinatawag na prostration. Patuloy siya. Kung humintong siya sa 500, wala tayong bumbilya ngayon. Kung humintong siya sa 900, wala tayong bumbilya ngayon. Kung humintong siya sa 999, wala tayong bumbilya ngayon. Pati try once more. And on the 1,000 test, the bulb went and gave light. And we are enjoying this fluorescent now, this bulb now, giving up bright light because of one man who never had the attitude of quitting. Wala sa kanyang vocabulary ang hihinto. Wala sa kanyang vocabulary ang mag-quit. Wala sa kanyang vocabulary ang mag-surrender. Ang sa vocabulary niya, and keep on, because somewhere, somehow, there will be an answer, and God is going to bless my way. Amen. Somehow, let us keep working, let us keep doing the work. Somehow, there is blessing awaiting for us. If we will not faint during the time of hardship. Fight for your fears. Number 6, fight for your fiery trials. Amen? Alam ko na marami sa inyo ang dumaraan sa mga fiery trial. 1 Peter chapter 4. 1 Peter 4, palibutan. Wala pa akong alam na Christian na busy sa ministry, active sa ministry na hindi dadaan ng maraming fiery trial. In fact, the more na naging busy ka, the more na occupied ka ng mga station, ng mga trabaho sa gawain ng Panginoon, the more na wala ka ng time sa mga bagay-bagay na walang katuluran at busy ka sa gawain ng Panginoon, left and right, the more fiery trials the devil will send to you. Amen. But thank God, we are admonished by Peter in 1 Peter 4, ang sabi niya ito sa verse 12, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice,
Amen. Napakalakas malang ang saya at bumalik ng Panginoon sa kabila na tayo nagdadaan ng maraming mga nag-aapoy na tayo sa buhay natin. Maraming mga personal, halos di kakatungas, halos di kakaginawa na ano naman ang isa. Kagayat ng lapunganin na ano naman, may na naman trabaho, may na naman kritisismo, may na naman mga akusasyon. But we are still all because if we do so, we are partakers of Christ's suffering. Amen. Amen. And when His glory shall be revealed, we will be glad also with exceeding joy. Amen. Fight for your private trials. Number 6. Fight for your fundamental church. Amen. Fight for your fundamental church. Huwag mong pabayaan na dahan-dahan mawala ang ating simbahan. I'm doing my part, believers, my dear members. I'm doing my part about you. Hindi sa lahat ng panahon na ipapasan nyo lang sa inyong pastor ang mo. Thank God there are some of you that are maturing now na muting initiative na lang. Pastor, kahit na wala sa commitment, kahit hindi mo sinabi, mag-offer ka na lang, libo o lago kaya. Dito gusto ko, Pastor, gamit yan. Yan inyong school ngayon, si Sister Nora nagpapintal na, wala pang budget. But she took initiative. Ang iba sa inyo, nagtrabaho sa ating dormitory. Kaya kung aasa lang ka lahat, anong mangyari? Labor of love, Nunoy and the rest of the men. Kailangan natin ang mga ganitong gawain. Mayroon ang plano si Brother Vincent, transfer ng mga ceiling fans natin sa tamang lugar, alisin itong sa IELTS, yung sa IELTS dyan, balhin doon, pag-igo ka mo, direct at ubos. This is another project. Ang kailangan lang natin ito, gamay siguro na extension, na tubo, hindi kailangan na malaking pira ito, ang kailangan nito ay malaking trabaho, at sila ang nag-angkon yan. Thank God for that. Amen. We must keep our church as good as we can, presentable as we can, but above all, let's keep the doctrine of our church stable and sound, na kahit anong gawin ng kaaway, hindi tayo apostate, na natili tayo sa tamang simbahan. Amen. Amen. Help the rental. Tulungan natin ang rental ng ating simbahan. Malidikto itong mga akusasyon ngayon, posible sa Texas ko, na mga $800, siguro makakapit na naman yan. Minsan masakit kung itawhanin mo lang, pero I have to be spiritual and it's the Lord. God will judge them later. Amen. Amen. Alam ko ng mga ginawa ng Panginoon, nung nalirang sa akin ng mga Pilipino, iba sa kanila, walang nang ministry na doon. Hindi sila matuwa kung nag-grow tayo dito. Hindi sila matuwa kung dagdag accomplishment. They are jealous. Sabi ko sa isa na nagsulat, sabi ko, the bottom line, brother, is this. We are put to shame by the accomplishment of my ministry. That's why, to cover up the listeners here in my country, we have to destroy a ministry that is doing a work for the Lord Jesus Christ. Amen. Nakakahiya kasi sila, mga misyonaryo dito, na mga marangya, mansyon ang tinitirhan, kana si Tempo, kana si Kabis, yung mga gibalhina ng anak nato, mga nagdisiplina din, mga dagpungan na, mga siguro na sa $10,000 ang monthly ni anak, grabe parangya na, pero magbinta lang sila ng maayo ka simbahan,